Shalom sa inyong lahat. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamalig. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sa iwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Panagpoy 3:22-23. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manuno. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay masisingitan ito ng mga pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Kayang tumayo sa harapan ng paghuhukom ng Diyos. Paano? Mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aaralan ang propesiya ng Biblia? Bago tayo pumalaw, ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 89:1 hanggang 3 at talatang 52. Aming aawitin ang inyong tapat na pag-ibig magpakailanman, O Panginoon. Sa pamagitan ng aming mawibig ay pahayag namin ang lahat ng salinlahi ang katapatan mo. Pagkat aming sinabi, ang tapat na pag-ibig ay matatatag kailanman. Itatag mo sa mga langit ang iyong katapatan. Purihin ang Panginoon magpakailanman. Amen. Leksyon 10 para sa Hunyo 7. Tinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ang ating susing talata ay 1 Corinto 10:11 at 12. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Labas ng paglapastangan sa kalayaan ng konsensya ng isang tao, buong sakdal na mauugit ng Diyos ang mga pangyayaring magaganap sa mga huling araw. Mga pangyayaring isiniwalat niya sa mga propeta. May mga kitang-kitang mga pangyayari dahil tinutukoy ng bagong tipan ang mga ito sa paglalarawan ng mga pangyayari sa huling araw, gaya ng Sodoma at Gomora, ang baha, at iba pa. Ang iba ay nangangailangan ng maingat na isipan at pagsasaliksik upang mahukay ang mga katotohanan mula dito. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, ang kwento ni Noe, tapos ang kwento ng Sodoma at Gomora, at ang kwento ng kapatagan ng Mamre. Doon sa una ay 2 ang tatalakayin. Ang puot ng kordero at ang ebanghelismo ni Noe. Doon sa ikalawa ay 1, ang katayuang moral. At sa ikatlo ay 2 ulit. Ang hukom ng buong mundo at ang paghukom bago ang pagparito. Tingnan natin yung una, ang kwento ni Noe, at tatalakayin ang puot ng kordero. Apokalipsis 6:15 hanggang 17. Sa katapusan ng mga talatang ito'y may isang tanong. Sino ang makakatayo? Maaaring sagutin ito ng ating ilustrasyon.
isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo. Efeso 6:11. Naiba lamang ang konteksto. Basahin natin ang talata. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malakas, at ang mga bawat alipin at bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato, at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami iyong itago mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. At sino ang makakatayo? Iyon ang tanong. Sino ang titindigan? Ang puot ng kordero, si Jesus. Doon sa ilustrasyon kanina, sino naman ang titindigan kapag suot ang baluti ng Diyos? Si Satanas. Meron bang kaugnayan ang dalawang pagtindig na ito? Sa pamagitan ng baluti ng Diyos ay matitindigan natin o mapagtatagumpayan natin ang kaaway ng kaluluwa. Ang tagumpay na ito'y aalisin tayo mula sa pangangailangan harapin ang puot ng kordero. Ang tugon ng mga tao, nakita natin sa mga talata ang tugon nila, takot. Hindi humihiyaw ang nawaglit. Ano ito? Sino ang nasa likod nito? Lumilitaw na alam nila ang nangyayari. Tumutukoy sila kay Jesus bilang ang kordero na kakailanganing nalalaman ang tungkol sa kwento kay Kristo. Parang nababatid din nila na dumating na ang dakilang araw ng kanyang pagkapuot at na sila'y nahuli sa isang walang pag-asang katayuan. Sino ang makakatayo? Yan ang tanong. Pagharap nga naman sa puot ng kordero, wala ni isa. Maliban nga kung ikaw ay nagsuot ng baluti ng Diyos at naging matagumpay, makaiiwas ka na sa pagtayo sa puot ng kordero. Bago ang wakas, dadalhin ang ebanghelyo sa lahat ng bansa sa lupa. Mateo 24:14. At ang mga mensahe ng tatlong anghel ay ihahatid sa buong planeta. At gayunman, may mga taong hindi handa. Hindi dahil sa kulang ng impormasyon, kundi dahil sa kanilang pagtangging maniwala at sumunod. Ito ang magiging dahilan na ang gayong mga tao ay muwawaglit sa mga huling araw. So, pareho rin ang karanasan ng mga na itala kanina. Alam nila, mga tao sa huling araw, alam nila, mayroong sapat na impormasyon, nakarating sila. Ang problema lamang ay hindi sila maniwala. Tingnan natin ang leksyon mula sa kwento ni Noe. Nakaturo sa Jesus sa kwento ng baha upang babalaan tayo na ang kanyang ikalawang pagparito ay darating bilang isang sorpresa sa marami. Gaya ng ikalawang pagparito, ang baha ay hindi dumating bilang isang sorpresa sa sanlibutan dahil sa kakulangan ng impormasyon. Nangaral si Noe ng 120 taon sa isang sanlibutang ayaw maniwala. Sinabihan ng lahat kung ano ang mangyayari. Hindi lamang sila naniwala. Samantala, maraming tao ay siniguro ang sarili na ang paglipas ng mahabang yugto ng panahon
ay nangangahulugang ang mga propesiya ay mali. Ginagamit ang kwento ng baha bilang konteksto. Si Pedro ay sumulat na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak, lumalakad ayon sa kanilang sariling pagnanasa at nagsasabi, "Nasaan ang pangako ng kanyang pagdating?" Sapagkat buhat pa nang mamatay ang ating mga ninuno, nanatili na ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. 2 Pedro 3, 3 at 4. Samantalang ang bawat taon ay lilipas, lalo lamang lalago ang opinyong ito, yung pinagdududahan ang pagdating sapagkat napakahaba na namang panahon ay wala pa. Pagpapaliban ng mga desisyon. Sa bawat sariling karanasan ng tao, ang ikalawang pagparito ni Jesus o sa ibang mga kaso, ang ikatlong pagparito. Yung ikatlong pagparito ay sa dulo ng milenyo. Ay hindi higit kaysa isang sandali pagkatapos ng kamatayan. At alam nating lahat kung gaano matuling lumilipas ang buhay. Gaano ka man kahaba na tulog sa isang gabi. Paggising mo ay parang ang haba ng iyong pagtulog ay lumipas lang ng isang sandali. Ganun din ang ikalawang pagparito. Lahat ng nangamatay mula kay Adan na natutulog sa kamatayan hanggang sa ngayon na libo-libong taon na, no? Pag binuhay silang muli sa pagdating ng Panginoon, ay hindi nila mararanasan yung haba ng tagal ng pagdating. Parang natulog lang, pagising ay dumating na ang Panginoon. Yun ang sinasabi dito. Paano maaaring tulungan tayo ng pananaw na ito para pakitunguhan ang pagpapaliban? Delay. Yung parang delay ng pagparito ng Panginoon ay kuminsan, pag hindi natin naisip ng tama, ay nagpapaliban tayo ng ating mga desisyon. Ang pagpapaliban ng pagbabalik ni Kristo, open and close quotation ng pagpapaliban, ay hindi dapat maging dahilan para ipagpaliban ang ating mga desisyon. Pangalawang pagtatalakay, ang Ebanghelismo ni Noe, 2 Pedro 2, 4 at 5. Sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom. At kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas niya si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng itong iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Ang baha, isang katha-katha, pinapaalanan tayo ni Pedro na marami ang magiging hindi handa para sa pagbabalik ni Kristo dahil sila'y sadyang kinalimutan. 2 Pedro 3:5 ang nangyari sa baha. O yung paalala ng baha, nakalimutan na nila. Sinadya nilang nakalimutan. Kaya yung babala ng baha ay hindi nagpapaalala sa kanila. Yan. Ngayon, bagaman ang sanlibutan ay may sama-samang alaala ng isang malaking dilubyo, kung titingnan natin ang mga matatandang mga sinulat, makikita natin ang kamangha-mangha ng bilang
ng mga kwento tungkol sa isang uri ng baha sa napakaraming iba't ibang mga kultura. Hindi basta baha, kundi isang malaking baha na nagwawasak. Makikita natin to sa mga sulat sa sinaunang Grego, yung mga Mayan. Yan. Nagpapakita lamang na merong mga kwento katulad ng sa baha sa Biblia. Ang kwento ni Noe ngayon marahil ay sa pinaka kinukutya na mga salaysay ng Biblia. Kahit pa maraming mga parallel na kwento sa iba't ibang mga sulat na hindi naman Kristiyano. Gaya ng pagkakahula, ang sanlibutan ay sadyang isinasantabi ang kwento bilang isang katha-katha kahit na gaanong buong linaw at tahasan ang paglalarawan nito sa lumang tipan at ilang beses itong tinukoy sa bagong tipan. Walang resulta sa pangangaral ni Noe. Meron isa pang mahalagang leksyon para sa huling araw na nalalabing bayan ng Diyos. Si Noe ay gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagmana ng katwirang ayon sa panampalataya. Mga Hebreo 11:7. Isa-isip ang pangangaral ng higit na 100 taon na walang may pakita para dito, kundi ang sarili mong pamilya sa daong. Kung si Noe ay naging isang modernong ebanghilista, maaari tayong matuksong dispatsahin siya bilang isang kabiguan, mga dekada ng pangangaral at lumilitaw na walang mga bunga. Teka, walang bunga kasi walang nung magbabaha na, uulan na, walang pumasok sa daong, kundi ang kanyang pamilya. Nangangahulugan ba na walang naniwala sa kanya? Wala bang naniwala sa loob ng 120 taon ng pangangaral, ngunit hindi nakapasok sa daong dahil namatay bago dumating ang baha? Yan ang tanong na iniisip ko. Talaga bang zero ang result ng kanyang pangangaral o merong naniwala? Kaya lamang, bago dumating yung baha ay nangamatay sila. Nangamatay silang naniniwala kaya hindi sila nakapasok. Bakit natin susukatin ang walang resulta dahilan lang sa wala talaga? Parang hindi naman tama sa aking tingin. Walang resulta sapagkat nung huli na, nung papasok na sila, wala nang naniniwala. Kaya, ang inilagay ko dyan ay isang katanungan. Walang resulta sa pangangaral ni Noe. Tugon sa mga mensahe ng 3 anghel. Sa kabutihang palad, isang daling ito, maraming bahagi ng mundo ay talagang tumutugon sa mga mensahe ng 3 anghel. Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo, ang pangangaral ng ating kakaibang nalalabing mensahe, ay nagpapatunay na labis na epektibo sa maraming lugar at marami ang nakakarating sa kaalaman sa Panginoon. Hindi pa natin nararating ang punto kung saan walang mga bunga, bagamat sinasabihan tayo, ang sandali ay darating kapag ang panahon ng pagsubok ay magsasara at ang pintuan ng awa ay isasara. Kaya sa isang maiksing pangungusap, sila na mga handa ay pumasok kasama niya sa kasalan
at ang pintuan ay sinara. Dala-dala tayo sa pangwakas na ministeryo ng tagapagligtas sa panahon na ang dakilang gawain para sa kaligtasan ng tao ay natapos. Great Controversy 428. Bago yon, meron tayong isang gawain bilang isang iglesia. Yan ay ang mahalagang isipan. Darating ang wakas, pero habang hindi pa nagsasara ang pintuan ng awa, meron tayong gawain bilang isang iglesia. At yan ay dalhin ang huling pabalita sa mundong ito. Ang pabalita ng tatlong sinugong anghel ng Apokalipsis 14. Pangalawang pagkakahati, ang kwentong Sodoma at Gomora. Tatalakayin natin ang katayuang moral. Judas, talatang 5 hanggang 8. Na minsang iniligtas ng Panginoon ng isang bayan mula sa ulupain sa Ehipto. Pagkatapos ay nilipol niya ang mga hindi sumampalataya at ang mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga panikalang walang hanggan na sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghukom sa dakilang araw. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito, na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman. Ano ba yung nalulong sa kakaibang laman? Linawin natin yung mamaya. At inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Maalamat na kasalanan. Mayroong isa pang susing kwento sa lumang tipan na tuwirang tinutukoy ni Pedro nang ilarawan ang pangyayari sa huling araw, ang pagwasak ng Sodoma at Gomora, ang malunsod ng kapatagan na maalamat dahil sa kanilang kasamaan at naging ang unang halimbawa ng mga sentro ng populasyon na winasak sa pamagitan ng apoy mula sa langit. Yun, umulan ng apoy. Pag kagaya ng ulan, pagka umulan, wala kang pagtataguan, babasa ka. Ganun din yan. Pag ulan ng apoy, wala kang tatakbuhan. Maski pa sumilong ka, yung sisilungan mo ay masusunog din. Kaya itong pangyayaring ito sa Sodoma at Gomora ay isang huwaran yan sa mangyayaring sinasabi sa Apokalipsis na pag-ulan ng apoy at asupre na pupuksa sa lahat ng masama kasama sa Satanas ang kanyang mga anghel. Mabasa natin yan sa Apokalipsis 14, 10 at 11. Kaya yung sa Apokalipsis ay isang tiyak na bagay yan. Hindi dapat yan katakataka. Mangyayari kaya yon? Oo, nangyari na sa Sodoma at Gomora. Higit na masama kaysa Sodoma. Ang inalok na babala sa mga tao ng planetang ito sa huling araw sa pamamagitan ng salaysay ng Sodoma at Gomora ay simple. Sa huli, ang masama ay wawasakin din sa pamamagitan ng apoy, gaya ng napakalinaw na paglalarawan sa Apokalipsis 20. Ang kasalanan ay kapansin-pansing mapandaya dahil binubulag tayo nito sa katayuan ang ating mga puso. Kinukublihan ang ating mga pagsalangsang sa ilalim ng isang patong-patong ng pagsang-ayon, samantalang ang kasamaang isinakatuparan ng iba ay madalas na nanatiling kitang-kita natin.
Kitang-kita natin ng mga kasalanan ng iba. Hindi natin makita ang ating kasalanan. Bulag tayo. Binubulag tayo. Sa parehong kapitulo na nagsasalita ang Diyos tungkol sa gaanong pag-ibig na ibinuhos niya sa kanyang bansa. Binababalaan din niya ang bansang iyon na samantalang hindi nila ginagawa ang katulad na mga kasalanan. Ezekiel 16:47. Talagang naging higit na masama sila kaysa Sodoma. Hindi nga ginagawa yung karumal-dumal na kasalanan ng Sodoma. Pero ang ginagawa nilang kasalanan ay higit na masama kaysa Sodoma. Grabe yun ah. Ano ba yung karumal-dumal na kasalanan ng Sodoma? Yung homosexual. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Paano natin makakita yan? Natandaan ninyo yung dalawang anghel na sinugo ng Diyos upang kausapin si Lot na lumabas sa Sodoma. Nakita ng mga lalaki, naku, gwapo, gwapo. Kaya sinundan nila. At sabi kay Lot, ilabas niya yung dalawang yan. Oh, yun. Mga homosexual yun. Gusto nilang gahasain ng mga lalaki ng Sodoma ang dalawang anghel na nasa bahay ni Lot. Yan ang sama ng Sodoma. Kaya nga merong salitang sodomize. Yun. Pero ang sabi rito, ang bayan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan mas matindi pa sa ginawa ng Sodoma. Ang Israel ay naging isang bayarang babae, talatang 41. Gumagawa ng espiritual na pangangalon niya. Isa-isip ang sorpresa ng bayan ng Diyos nang marinig nila na sila'y higit na masama kaysa sa mga taong maalamat dahil sa kanilang kasamaan. Ang babalang mensahe ay para sa bayan ng Diyos. Walang bago rito. Hindi lamang sa matandang Israel, kundi sa lahat ng sangkatauhan. Sa Roma 1:18-32, inihaharap ni Pablo ang isang mahabang listahan ng kasama ng tao na maaaring may sulat base sa mga dyaryo ngayon. Pagka binasa nyo nga naman ang dyaryo, ang daming napakasasama ang mababasa. Parang ganyan. Yung listahan ni Pablo ay parang ibinasin niya sa mababasa sa mga dyaryo ngayon. Ang paglarawan ni Pablo ng kasalanan ng mga hintil ay hindi nilayon upang lumikha ng mga damdamin ng kahigitan sa mga Hudyo, kundi upang ang bayan ng Diyos sa wakas ay maunawaan ang kaseryosohan ng sarili nilang mga kasalanan. Ganun kasi, pag nakita yung kasalanan na iba, sasabihin nila, mas masama naman siya sa akin. Yun. Ganun. Pag nabasa yung mga kasalanan ng mahintil, sabi ng mga Diyos, mas masama naman sila sa atin. Ginawa ni Nathan ang katulad na bagay. Nang nagsalita siya kay David, sinabi niya ang kwento ng isang mayamang lalaki na ninakaw ang isang tupa mula sa isang dukhang lalaki. Ito ay pagkatapos ng karanasan ni David kay Bathsheba at ang kanyang asawang si Urias. Dumating ang propeta at nagkwento kay David. Ang sabi niya, may mayamang lalaki at ninakaw yung kaisa-isang tupa mula sa isang dukhang lalaki. Biro mo, yung mayaman niya, napakarami niyang tupa. Tapos yung kapitbahay niya may kaisa-isang tupa, kinuha niya at pinatay para makain ang kanyang bisita. Nung marinig David yan, ang kwentong ito ay labis na pumukaw sa galit ni David. 2 Samuel 12:5. Dahil ang kawalang katarungan ay tila kitang-kita
nakita niyang walang katarungan, galit na galit siya. Kahit pa kinakailangan ang deklarasyon ni Nathan, ikaw ang lalaking iyon, 2 Samuel 12:5, upang gawing nakikita ni David ang sarili sa kwento. Nung sinabi ni propeta, ikaw yung lalaki yun, mayaman ka, tapos kinuha mo yung tupa ng iba, si Bathsheba yun. Dami nga na maasawa ni David eh. Tapos kaisa-isang asawa ng sundalong matapat sa kanya. Nung sinabi ng propeta, ikaw yun, nagulat si David. Meron yun, nakikinig siya sa kwento, hindi niya makita ang sarili niya rin na siya yun. Ganon ang katayuan ng sinasabi na yung listahan ng mga kasamaan ng mga hintil na babasa ng mga Diyos ay hindi naman ganun kami kasama. Mahalaga upang maalala na ang Biblia ay hindi pangunahing nagsasalita sa labas ng mundo, kundi sa sariling bayan ng Diyos. Kapag nakikita natin ang karumal-dumal na mga kasalanan ng iba na inilalarawan sa isang sipi gaya ng Apokalipsis 13 o 17, ito'y isang babala na tayo rin ay maaaring malaglag sa katulad na mabitag. Yan ang babala. Okay, ikatlong pagkakahati, ang kwento sa kapatagan ng Mamre. Tingnan natin ang hukom ng buong daigdig. Genesis 16, 18, 17 hanggang 32. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Talatang 20. Ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, at bababa ako ngayon at titignan ko kung ginawa nga nila ang ayon sa sigaw laban dito. Talatang 23. At si Abraham ay nagsabi, halimbawang may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba ang lugar? At sinabi ng Panginoon, kung makatagpo ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na iyon alang-alang sa kanila. Susunod ay ang pagkipag-bargain na ni Abraham. Lundag tayo sa talatang 32. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lang ako minsan kung sakaling may matatagpuan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. So nagpasimula ang pagkipagtawaran ni Abraham sa Diyos sa 50. Bumaba ng 45, naging 40, naging 30, 20, hanggang sa bumaba siya sa 10. Bakit siya nagtapos sa 10? Ang nasa isip niya ay 10 lang eh. Si Lot, ang misis niya, 2 dalaga, di 4 na. At tapos ang sabi, mga anak niyang babae na may asawa. Okay, hindi sinabi ko ng bilang. O sabihin natin na 2, yun ang pinaka mababang bilang sa mga eh. O 2 may asawa, o di ilan na? 6. Yung mga asawa nila, 8. Siyempre may mga anak yan. O sabihin natin tig-isa. O di 2. O di 10. O yun na sa isip niya. 10. O kampante na siya. Meron ng 10. Yan. Ang problema, 10 nga ang pamilya niya. Yung kanyang mga anak na may asawa, kanilang mga asawa, tinawanan lang siya nung sabihin niya, labas tayo dito, susunugin. Tinawanan lang siya. Di ilan na lang ang natira. Silang 4 na lang. Wala na sa 10. Pagkatapos, lumabas silang 4, ang misis niya, naiiwan yung puso sa Sodoma. Yun ang problema. Sabi, huwag kayong lilingon. Lumingon.
yung hindi niya maiwan yung Sodoma eh. Lumabas na siya, yung katawan niya lumabas, pero ang kanyang puso na Sodoma. Ayun, naging haligin ng asin. Kulang sa 10. Ibig sabihin. Bago lamang sa pagwasak ng Sodoma, isang kwento ang naganap sa kapatagan ng Mamre. Ang Diyos, sinamahan ng dalawang anghel ay nagpakita kay Abraham. Inanyayahan niya sila sa isang kainan at sa puntong yun ay pinangako ng Diyos na sina Abraham at Sarah ay magkakaroon ng isang anak na lalaki at hahantong sa Mesyas. Pagkatapos ay biglang bumaling ang kwento sa bagay ng masasamang lungsod ng kapatagan. Siniwalat ang kanyang panukala ng pagwasak. Hindi kinakailangang magpaliwanag ang Diyos sa atin. Subalit pinili niya na hindi takpan ang kanyang mga motibo at panukala mula sa lahi ng tao. Amos 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin maliban kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang malingkod na mga propeta. Bago wasakin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, ang tama lamang na gawin ay ipaalam kay Abraham kung ano ang mangyayari, ano ang masasaksihan na niya. Mga literal at propetikong anghel. Nagtagal-tagal ang Diyos kay Abraham, samantalang ang dalawang anghel ay nagparoon sa masamang lungsod upang tawagan yung pakikinggan ang kanilang babala. Hindi maiiwasang isipin na ang mga propetikong anghel na gumagawa ng katulad na gawain sa huling mga araw, na nawagan sa bayan ng Diyos na nakatira sa Babylonia na lumabas mula sa kanya. Apokalipsis 14:6-12. Nakakatuwa ito. Dalawang literal na anghel ang pumunta sa Sodoma upang tawagan na lumabas yung mga maniniwala. Literal na anghel yan. Pagdating naman sa Apokalipsis, mga propetikong anghel ang inatasan na tawagan ang mga nasa Babylonia na lumabas mula dito. Nakakatuwa. Literal na mga anghel at mga propetikong mga anghel ay inatasan upang dalhin ang pabalita ng darating na kawakasan ng mundong ito. Samantalang ibinibigay ang pangwakas na babala, tinatalakay ng Diyos kay Abraham ang mangyayari at nahanda siyang pasailalim ang sarili sa mga tanong ng patriarka. Ito ay very interesting din. Sinusuri ang karakter ng Diyos. Tandaan natin, ang issue sa malaking tunggalian ay tungkol sa karakter ng Diyos. Malayong gagawa ka ng ganito na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, pansin ni Abraham. At pagkatapos ay nagtanong, di ba gagawa ng matwid ang hukom ng buong mundo? Genesis 18:25. Bago siya nakipagtawaran, ay may preamble muna siya at tungkol yan sa karakter ng Diyos, sang Diyos na maawain, mahaba ang pasensya. Hindi lamang sinusuri ni Abraham ang kaso ng Sodoma, kundi sinusuri rin niya ang karakter ng Diyos. Gayon din, bago dumating ang wakas, bubuksan ng Diyos ang mga aklat ng langit. Apokalipsis 20, talatang 4 at 11-15. At pahihintutan tayo upang siyasatin ang katibayan bago sa wakas ay kanyang ibababa ang apoy sa lupa. Ibig sabihin, meron tayong 1,000 taon upang alisin ang maraming mga tanong na sa ngayon ay natiling hindi nasasagot. So gugulin natin ang 1,000 taon upang tignan ang naging basihan ng paghuhukom ng Diyos at sasang-ayunan natin ito. Tama, patas ang Diyos sa kanyang mga desisyon. Ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa kanyang karakter at tungkol sa kung paano bukas siya sa masusing pagsusuri ng mga nilikhang katauhan?
mga katauhan lubos na nakadepende sa Kanya para sa kanilang pag-iral at na walang katutubong karapatan upang malaman ang mga bagay na ito. Bilang yun, ang Diyos makapangyarihan sa lahat, pahihintulutan na ang kanyang kilos ay kanilang bubusisiin, mga nilalang na kung wala siya ay wala rin sila, na wala naman talagang karapatan para gawin ito. Pero yan ang pinili ng Diyos. Bukas siya. Wala siyang itinatago. Pangalawang pagkatalakay, ang pag-uukom bago ang pagparito. Daniel 7:9 at 10. Habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang mga matanda sa mga araw ay umupo. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy. May dumadaloy na isang ilog na apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang mga aklat ay nabuksan. Ang paglalarawan ng paghukom na masumpungan sa Daniel 7 ang nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa likod ng tabing sa isang kasindak-sindak na oportunidad upang makita kung paano ang Diyos ay pinagpapasyahan ng problema ng kasalanan samantalang tinutubos pa yung nagnanasang mamuhay sa isang tipang relasyong kasama niya. Ang paghuhukom ng Diyos ay dapat na malinaw, transparent. Kakaunti ang pagdududang ang lahi ng tao ay huhukuman ng Diyos. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, Ecclesiastes 12:14. At nagpapaalala si Pablo sa atin na tayong lahat ay tatayo sa harapan ng upuan ng paghatol ni Kristo. Roma 14:10. Ang Diyos siyempre ay hindi nangangailangan ng mga tala upang malaman kung sino ang ligtas o waglit. Subalit ang mga anghel na nagsisiyasat sa panukala ng kaligtasan mula sa pasimula, 1 Pedro 1:12, ay natural na may mga tanong. Sila'y mga saksi sa rebelyon ni Satanas at nakita ang ikatlong bahagi ng anghel na pinatalsik mula sa langit, Apokalipsis 12:4. At ngayon, dinadala tayo sa kanyang presensya. Binubuksan ng Diyos ang mga aklat at nagpapahintulot sa mga banal upang makita ang lahat ng bagay. Una ay dapat meron munang investigasyon. Ang kwento ng pakiusap ni Abraham para sa Sodoma at Gomora, isang tipo ng paghuhukom, ay nag-aalok sa atin ng mahalagang kabatiran sa paghuhukom. Ang mga kasalanan ng Sodoma ay malinaw na iniimbestigahan. Binabanggit ng Diyos na ang kasamaan ng lungsod at nagbigay dito ng isang reputasyon na ang sigaw laban dito ay napakalaki. Genesis 18:20. Subalit hindi lamang Sodoma at Gomora ang iimbestigahan bago ang kanilang pagwasak. Binuksan din ng Diyos ang pintuan para kay Abraham upang pag-aralan kung o hindi kumikilos na may katwiran ng Diyos sa kanyang desisyong wawasakin ang masama. Ang pagpapakita sa korte ng anak ng tao. Samantala, sino ang nagpapakita sa gitna ng makalakit na paghukom sa Daniel 7? Kundi ang anak ng tao, si Jesus, talatang 13. Na ang pagpapakita ay tanging dahilan kung bakit ang paghukom na ito'y panig ng mahinirang ng kataas-taasang Diyos. Talatang 22. Sa sarili niyang kalakasan, hindi maharap ng tao ang mga paratang ng kaaway. Suot ang nabahiran ng kasalanang damit, inaamin ng kanyang sala, tumatayo siya sa harapan ng Diyos. Subalit si Jesus
ang ating tagapagtanggol, naghaharap ng isang mabisang pakiusap sa kapakanan ng lahat na sa pamamagitan ng pagsisisi at panampalataya ay nagtatalaga na iingatan ang kanilang kaluluwa sa Kanya. Namamanhik siya para sa kanilang kapakanan at sa pamagitan ng makakapangyarihang pangangatwiran ng Kalbaryo ay tinalo ang kanilang nag-aakusa. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagtanggol. Dalangin ko na ang iyong panampalatayang siya ay nasa tabi mo sa araw ng paghukom ay makapagpapatindig sa iyo na may kapayapaan sa iyong puso sa harapan ng hukom ng buong daigdig. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.